Ele, ano? Ubos. 22 na ubos. Ganyan o. Ha? 22. 22. Mabukayo. Historic win ang panalo sa actress Pina. sa South Korean hit series na Squid Game 22. sa 2022 Emmy Awards. Wagi na standing Wala guest ka magandang sa buhok. drama series ang aktres na si Lee Yoo-mi na gumanap bilang Gia Nagka-video ta. Ay. Titirahin Ikaw naman, vlog. Live na. Live. Wala, record lang na ako. category ng Emmys. Titirahin ko na sana boss kung hindi nakita kita eh. Si Yoo-mi habang nagpapasalamat sa Nahirapan ako dito niya. bukod sa pagkilala sa actress, Nahirapan ay winner mag-tip din na. ng hit series Para naihan lumanan ba? Sa kuwan, last na buhok. Yan ang pinakamaster dito. Yan ba? Veterano. Kaya Pastor na. At hindi basta may pastor. video pati oh. Uy! Nag-isa na ninyo ng pang-aming kakayahan. Asap na po clip ano yung pulihan ng kupo. Yan ang tuwag ni Kuwai. Ayan. Pero kasi angkol na sige magupit sa koto muna. Oh, taning pala. Taning mo lang sa Pala eh. Gusto ba yan? Gusto bigla na kasasi formal Hindi. yun? Nagtati yung kawawalat si boss ba? Lang. Kawawalat sa'yo. Ha? Ba? Kawawalat sa'yo ba? Sino? Ito. Ito ko naman eh. Oo. Kawawalat sa'yo naghaba. Oo. Grabe yun ka. Uy. May kakayahan daw pagalingin ang kanilang mga iniintang sakit. Uy. 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 Ay! Ay! Sa Pastor Joey Teves sa simbahan ng Diyos sa Generation Ministry, nagsimulang Oh, ano, naputol na. Love yun ba? Pamilyan pala oh. Problema si Venus pagkisilig. Sa taon pa lang daw na itatanggap Bago pagano naka... Parang nakasampu ka na ba? sa kanyang panaginip. Doon daw nakita ni Pastor Joey may gusto siyang dapat gawin. Meron siya ipakita sa atin na nagdila ang people, nag-preach ng Ganyan lang. sa gitna ng Dura. Nawala ka. Dura na, dura na. simbahan. Kasama ang kanyang pamilya, itinayo nila ang simbahan. Dura. Ang pinagawa ngayon, ako sa mga pangaral ni Pastor Joey, inabangan ko ninyo magmilagro. Nawala lang yan. Nakabigo pati yan oh. Hindi Bibigo mga malulungkot kamali. larong gumagaling. At saka, maraming mga nagdadalaro. Yung bricks. Karamihan dito mayroong mga paralyzed, hindi na Ayun, oh. makalakad. Tulog kang grabe mamaya. Wheelchair na lang. Yan. Dami yung tulog ka ni Bang. Alam mo yung tulog mo ba? Pati nagipit na. Nakalakad sila. Pag simot-simotong naman yung paggabiing. Mga tao para magpabasbas kay Pastor Joey. Mag-ano ang ulo? Oh, magkano mo naman na yan? Hawakan niya, biglang bumabagsak. Eskwela? Wala ka agad Sige, gawat ka. Oh. Ah, wala may kuhan. Asa ka man? Vincent. Asan mo din ka? Ay, hindi Vincent. Hindi ang Vincent. Asa, asin din din. Hindi ka patulog doon yan ba? Nagre-reklamo sila eh. Oo. Hindi ako nakikinig. Yan ang ano ng Inday. Baga na. Masya, muli pa yung picture ali. Okay. Pati mong kiniganan. Nawala ka agad yung baga. Wala ko pa ulo mana. Grabe oh. Wala ka agad yung baga. Gaano yung ulo na na ba? Papagkuhan na. Dahil wala nang paggusto sa gamutan, pinilit nila nga kay Pastor Joey lapit ng sakit. Nagalan po ako ng matay, init ang katawan ko na yung tip na may spin, tapos naging healing niya. Nakakayo po talaga. Talaga ako, sir. Maniwala kayo sa hindi, sir. Na-feel ko pagkatapos ng healing ni Pastor, pumunta po ako sa CR at naghinihik ko po lahat ng nana at check up kami, negative na po. Wala yung ginagawa nga to, sis, Wala na pabili. po talaga nakikita sa ultrasound ko. Ang ibang miyembro, hangat-hanga sa pagpapagaling ng pastor. Ayon sa anthropologist na si Prof. Chester Cabalza, nakaugat sa kultura natin mga Pilipino ang kaisipan, kaya tayong pagalingin sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya. Wala na rin ito sa ating paniniwala na ang mga magagamot o magpapatuloy ng mga sakit ay mga sugo na mula sa Panginoon. Malawak ang ating tradisyon sa panggagawa. Sinugo kaya akala ng mga mga Pilipino na sila yung tutulong sa kanila para
maibsan ang mga sakit na dinadala. Dala ito ng estado sa buhay, kaya maraming naiengganyo sa tila instant na lunas sa sakit. Ito lang ang kaya nilang solusyon para sa kanilang mga problema, sa kanilang kalusugan at sa mga sakit nila. Isa sa pangalan ng problema nawala na naman business yung action services natin yung ka-red sa pamakalaan. Si Master Roy, Wala ka na ito ba? ay Wala, eh. Ison. Una ilagay lang dyan sa gilid ba? Naipit ka na diyan. Wala ka, nahulog pa nila ako. Nahulog kung nakakalapit ka. Ang spiritual. At yan ang kwentong dapat alam mo. Huwag mo na dyan ilagay kasi sa ano, doon na sa ano mo, garapon. Sa Argentina, Kahit mo lang, investigasyon sa mga tax scam. Mas masarap yan. Pag mawala pa niya sa garapon, Ito mo lang ba? ibig sabihin niya, kaya sila dyan na yan nakukunin. Pag nilagay mo sa garapon, tapos mawala pa. Undersecretary Timothy John Mata, pwede na magamit pambayad ng mga prepaid at credit contactless cards ng landmark sa 150 na pinag sa automated fair payment system sa piling pilot site sa SCR sa Luzon, Quezon at Metro Cebu. Kapag nagkakumpaya pa rin, sa tatagdarin ng iba pang payment cards, ang naragdag din ang mas maraming mga publikong sasakyan at ruta. Layunin din ang cashless payment na gawing mas madali ang pagbabayad ng mga pasahero. Mga kaso ng isang uri ng pneumonia sa Argentina, binabantayan ng ating Department of Health. Ayon sa mga otoridad sa Argentina, bawang konektado sa isang klinik ang 4 na namatay dulot ng Legionnaires' disease, isang malubhang uri ng pneumonia o infeksyon sa baga na dulot ng Legionella bacteria. 11 kaso na nito ang na-detect kabilang ang 4 na namatay. Kabilang sa sintomas ang lagnat, pananakit at kalamdaman, hirap sa paghinga. Paglaganap ng tax scams tatalakayin sa Miyerkules sa Senado ayon kay Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe. Mag-uusapan din daw ang SIM Card Registration Act. Noong 18th Congress, matatanda ang pinito dinuwi Pangulong Rodrigo Duterte ang SIM Card Registration Bill. Samantala, iniimbestigahan na raw ng National Privacy Commission ang insidente ng tax scams kung saan may pangalan pa ng binibiktima ang text. Kuya Danong ba? O si Kwan. Tapos mo si Ate Lydia. Report siya mo sa mga jurisdiction. Kanila, dugay naman na. Dugay na lang pinagabadlong na sila. Nagutay kayo. Ang biktima naman, Kasi lagi balaw nga di, Kuya Lydia. tumulong sa kanya pangailangan. Garden ba? Garden ba? Tanaw na ni Sir Dado. Isin ba? Itanaw ni Ate. Kita siya. Ang Pangay daw. Sinabi pa din sa pinakamataas na typhoon alert level ang buong South Korea bilang paghahanda sa inaasang pagtama ng mata ng bagyo sa Busan bukas. Ito ang unang beses na binaas ang alarma sa loob ng 5 taon. Ang embahada ng Pilipinas sa South Korea ay naglabas na rin Ito na na. sa mga Pilipinong nasa South Korea na mag-iingat sa bagyo. Hindi lang ang nakakita na shooting star, kundi nakapulot pa raw ng Uban. ang Din na ani. kababayan ba? Din mo na yun. Kaya na at ang wish ay ako na star. Sana yumaman siya dahil dito. Yan ang kwentong inalam ni Oscar Rueda. So, wish na. Ang tanong ito, huli ba Dito. at Gumera, hindi rin naghanong puputan na gumera. ang may bagong pator sa Sa parte kompleto. mula sa Gumera man, hindi rin naghanong. Yan po sa may kinatatayuan ng malaking malugay, pinakamataas po. Wala akong tanong yun. Doon ko po nakita mo lumapag yung parang maliwanag na galing sa langit ko, parang nilalakaw. Dahil gabi po, kinabukasan, doon ko parang po tinignan kung ano yung lumapo doon. Doon ko nga po nakumiti pa to. taong 29 panahon na pulot ni Aling Lubina ang bato. Malakas daw ang putol niyang mahihalaga ang batong yun. Napanood ko po yung kay Ma'am Jessica Soho. Sabi ko kaparehas na kaparehas. Kaya sila nagkakigaya kapag ang hawak nila isang meteorite. Inalaman niya, isa lang itong meteorite o maliit na bahagi ng isang comet, asteroid o meteoroid. Pero magnet daw ang natutulog nila at may kinang. Kaya naalipinibay ang paniniwala ng meteorite na ito. Para mapatunayan daw nila ganun, namamagnet daw po. Tapos sabi nga na parang magpinaw siya. Tapos kung meron daw ano, yung pansigit sa mga ginto, yung kwan, titingnan daw kung naging iba
gulay sa loob. Parehas na parehas po, kaya ganyan namin tilapia. May hapong 3 pulgada at taas na 2 pulgada. Nasa may kalahating kilo naman daw ang bigat. Ang halaga ng isang meteorite depende sa classification, Tinlog yung itsura kaysa ganina. Ito sa hadlok ang kanto ba? Kaya labis na umaasa si Aling Rufina sa pilatong paihahatid sa kanila ng bato. Kung sakaling maging totoo po, malaking bagay sa amin. Tulong para sa pamilya Diba? namin. Makatulong para sa iba. Sabi po nila, yung per gram, inaabot daw yung ganito kalaki. Milyon na daw po ang abot eh. Ikutin ko sa unang basa. Meteorological Society, isang international organization for research and dedication to planetary sciences. May 6 na meteorites na narito sa Pilipinas. 3 samples para sa pangalaga ng rock and mineral collector na si Ibrahim Cadiz. Nakatakda na raw itong i-donate sa National Museum bago matapos ang taon. Nang ipinakita namin kay Ginong Cadiz ang batong iniingatan ni Aling Rufina, Wala lang ako kasi dahil sa meteorological niya, medyo maliit siya. Extraordinary. Student ka. Upon inspection, wala siya ng tinatawag na inclusion crust na yung pinakain ng sunog na outer layer kung sa loob ng bato. So yun yung absent sa kanya. Nasa ganung kulay ng property ng bato, meron dapat present. Sa akin, nasa mga 10%. Kasi yung palatandaan talaga ng pagiging pulgadato, wala eh. kailangan pa raw ipadala sa ibang bansa ang bato para lubusang masuri kung isa kang meteorite at aabot daw ng 20,000 pesos ang gastos. Laking pagkadismaya naman ni Aling Rufina sa unang pagsusuri sa pinakaiingatan niyang bato. Labis po akong nanginayang kasi sabi ni Sir, maliit daw po ang chance. Tapos, kung kailangan daw po ma-compare, kailangan pa namin patingnan sa ibang bansa. Sa totoo lang po, talagang wala naman po kami magagamit na pera para patingin siya. Itatabi ko na lang po bilang souvenir eh. Bayan ang busbog sa inyo. Sino talaga hindi masisilaw sa kahit konting kinaglam ng pagkakataong umasenso, pero bago umasa sa kung anumang swerte, ang maaaring dala ng isang bagay, mas magtiwala sa sariling galing at kakayahan. Dahil baka inaasahang pera na. Dito lang ba mo na mag-isip? Ano na ulit? Ako si Oscar Oida at yan ang kwento ng alam mo. Alam niyo guys, na collection ako ng meteorite. Wala kong ginamit. Meteorite, stony meteorite, iron stone, kombinasyon, dalawa. Ang yung sinasabi ng ating eksperto na fusion crust, pag tama kasi sa atmosphere, susunugin. So dapat yung bato, itim dapat ang labas na. Okay. Nasunog. Wala yung fusion crust. Okay. Pakala ko pala tandaan yung magnet test. Kasama rin sa magnet test. Okay. Maraming mga terrestrial stones na magnet. Meteorite. Ang pangatlong pala tandaan na yung presence ng chondrites. Pag binobserve nila, nakakita mo ang ganda dyan, yung bilog-bilog na puti. Pero tanging sa meteorite lamang nakakatakan. Hindi nakikita sa mga bato rito sa karoon. Sakali yung mga ganun ba sa kaya mo, makulit pa. Kailangan certified. Okay. Kailangan certified. Normally, it's part of a major meteorite. Meron akong isang meteorite na nakulikta na talagang dito yung puntok peninsula meteorite. Then certified. At yun ang isa sa mga malalaking meteorite na bumagsak na ito. Na itago dito sa Amerika. Meron akong isang piraso. Mga kolektor na. Pero yung sinabi ng mga eksperto na 10%, ako rin naniniwala mga 10% lamang na meteorite yun. Kung siya mukhang meteorite. Okay. Ano ba ito ko yung clear? Eto naman, life is not all about glitz and perfection. Yan ang ibinahagi ni Kapuso actress at style icon Heart Evangelista sa panibagong vlog. Share ni Heart sa kabila ng kasikatan, meron din daw siyang personal struggles. Sa ngayon ay ang journey ni Raw ay ang paghahanap ng happiness na matatagpuan hindi sa mga material na bagay, kundi ang simplest things in life. Tayo ng actress mahalaga ang authenticity at pagiging totoo sa sarili. Sabi naman niya sa fans, get ready for more inspirational talks and unfiltered version na ibabahagi niya raw daw yan sa susunod na social media updates. Nakakaisip ko kay Heart? Oo. Ano social media updates? Ano itong susunod na topic? Nakakita ka naman ng ibon na tikling ko tawagin. Yan yung mga makakita ang hindi na kayang puso sa tubig. Marami yan sa Pampanga eh, na tikling. Yung parang tawag
Well, what if ganyan din ang mga tricycle para pwedeng lumusong sa baha? Ask no more dahil maniganan sa Bulacan. Yan ang kwentong inalam ni Sandra Aguinaldo. Kapag sagana sa ulan at nagpapawala pa ng tubig ang dam sa Bulacan, walang mintis, babahain ang bayan ng Hagonon. Dahil tayo. Kaya para makasunod sa ayos ng buhay nila ng palaga ay Palingki siguro to? pati tricycle, high ride na rin para pasada kahit gabewang nabaha. Ang tikling tricycle ng 53 anyos na si Tatay Abo, hango raw sa ibong may mahabang binti kayang lumusok sa malalim na tubig. Namamanga sila, namumulat. Minsan nga, napunta ko ng Malolos, magpapalam pa nga yung mga tao. Wala na bilhin niya po kaya? Sila? Wala? Sinasabi nila, wala. Pagkasa tubig ko, kaya naikipag. May taas na 7 feet ang tikling tricycle. Kasya ang 5 hanggang 6 na pasahero. Pero bumabiyahe lang daw ito tuwing mataas ang tubig. Yan ang pinamata sa bayan ng Hagonon. Lumalabas na ako pa tayo, napakarami na ng tubig. Kaulmaran, Kuya G. Isa na kaulmaran. May 70,000 pesos ang kanyang tinastos para sa baha ready na tricycle. Kaya toda maasang siya'y namasada. Hindi ko tinakasan yung tricycle ko. Tapos na, upamaan pa na yun. Nakakita pa siya pang-araw-araw na mga nalaman. Gani? Kumikita lang. Basura ang marang bakit pa Ang pagkasahan sa tikling, doble raw sa regular na tricycle. Kita ka buong kanina ano ni? Babalik ng pasahero. Kasi yung buong kanina ni. Oh? Balik niya tulong. Kahit asag ito. Ay, pasulog pa ka. Ilan na semana ng klase. Bukod sa pagtaas Karon, ng presyo, nulok siya karon. mga tagal ng Sibat-sibat siguro. tricycle driver, Magligaligay sa garden. nakalimutan Di ba pahakan?